Hello, nais kong ibahagi sa inyo ang istorya ng isang matapang na ina na napagtagumpayan ang hamon na mabuhay sa kabila ng maraming pagsubok at pighati. Dito makikita ninyo kung ano ang gagawin ng isang ina para sa kaligtasan ng kanyang anak. At ang tapang ng isang babae, matagumpayan ang mga pagsubok sa buhay. Like, share, subscribe. Sina Mia at Nico ay nagpasya na umalis sa Espanya dahil sa isang pandaigdigang krisis na nagdudulot ng kakulangan sa mga pangangailangan at ang pag-usbong ng isang mapaniil na pamahalaan na pumapatay ng mga mamamayan upang kontrolin ang kakulangan sa mga yaman. Ang mag-asawang ito ay natatakot para sa kanilang buhay at sa kaligtasan ng kanilang hindi pa isinilang na anak. Naunang naranasan na nila ang sakit ng pagkawala ng kanilang panganay na anak na si Uma. Inagaw si Uma ng militar bilang bahagi ng genosidyal na layunin na bawasan ang populasyon ng Espanya sa pamamagitan ng pagpatay sa mga bata, matatanda at buntis na kababaihan. Inaakalang patay na si Uma at si Mia ay nagdadala ng pasanin ng pagkakasala. Itinuturong sa kanyang sarili ang pagkawala ng kanyang anak. Ang plano ni Nico ay para sa kanilang makatakas patungo sa Ireland sa pamamagitan ng pagtransport sa isang cargo ship, itinuturing na mas ligtas na lugar. Ang Ireland, binanggit sa isang broadcast, ay kilala bilang isa sa mga natirang bansang sa Europa na maayos na nakakayang pamahalaan ang krisis sa yaman at panatilihin ang isang demokratikong pamahalaan, kasama ang Iceland at Norway. Sumakay ang mag-asawa sa isang container na dadalhin ng isang truck, ngunit naudlot ang kanilang plano dahil sa militar. Kinailangan si Nico lumabas mula sa kanilang container at lumipat sa isa pa. Sa isang checkpoint ng militar, pinatay ng militar ang lahat ng nasa container maliban kay Mia dahil nagtago siya sa tuktok ng isang piraso ng kahon. Nang sumubok si Mia na tawagan si Nico upang balaan siya sa panganib, ngunit nabigo siyang makamit ito. Ang lahat ng container, kasama ang kay Mia, ay iniloload sa isang barko. Dahil sa isang sunod-sunod na bagyo, ang mga container ay nahulog sa karagatan. Ang container ni Mia, unti-unting napupuno ng tubig, ay naglalaman ng Tupperware household containers, packaged earphones, packaged flat-screen TVs, bottled vodka, at packaged hoodies, mga kagamitan na matalinong ginamit niya para mabuhay. Mayroon din siyang drill, tape, at penknife na nasave mula sa mga naunang pangyayari. Nang marinig ang mga sigaw, tiningnan niya sa pamamagitan ng butas ng bala, kung saan nakita niya ang isa pang container na puno ng tao at unti-unting lumulubog, ilang metro lamang ang layo. Matapos ang 2 araw sa loob ng container, tinawagan siya ni Nico at sinabi na paparating na siya upang iligtas siya. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo, ipinanganak ni Mia ang kanyang anak na babae na pinangalanang Noah. Sa kabila ng kanyang malaking kahinaan, mga pangangarap tungkol kay Uma, at pagsusumikap na kumain ng kanyang placenta, nagtakda si Mia na magsikap para sa kanilang pag-angkin ng buhay. Habang tumaas ang antas ng tubig sa loob ng container, si Mia, matiyaga, gumamit ng drill at penknife upang tumusok ng butas sa bubong. Siya at si Noah ay umakyat doon. Habang sinusubukan ang makakuha ng pansin ng isang lumilipad na eroplano,
Si Mia ay malubhang napinsala ang kanyang binte. Ginamit niya ang bahagi ng mga TV upang tahiin ito at ginamit ang vodka upang linisin ang sugat. Maigting na nagtagumpay siya sa pagsusumikap na manghuli ng isda gamit ang isang improbisadong lambat. Mga 20 araw na kalipas, tumawag si Nico kay Mia at ibinahagi ang kanyang delikadong kalagayan sa kalusugan matapos barilin at ang mababa niyang tsansang mabuhay. Labis na nasaktan si Mia, ngunit ibinahagi pa rin sa huling usapan ang balita ng kapanganakan ng kanilang anak na babae kay Nico. Hinimok ni Nico si Mia na ipagpatuloy ang laban at makarating sa Ireland at pangako niyang lagi silang magiging kasama sa espiritu. Matapos mabagsak ang container, bumuo si Mia ng isang improbisadong paraw gamit ang mga materyales mula dito. Itinulak sa karagatan na may pangarap ng isang milagro. Sa huli, napansin ng isang pamilya sa isang bangkang pangisda si Noah na nasa ang paraw. Gayunpaman, si Mia ay walang malay at nakatali sa paraw gamit ang lubid. Inilipat sila sa kanilang bangka, isinagawa ang CPR at matagumpay na binuhay si Mia. Na-rescue sina Mia at Noah at dinala sa baybayin ng Ireland.